For today's video, gagawa tayo dito ng TV console. Yan, itong ginagawa ko na to, yung pinaka TV panel niya. Ang first step kong ginawa nga rito, kinuha ko yung sukat ng rectangle niya. O yan, papasin yung isang halos kalahating board yung ginamit ko dyan. Kasi yun yung 55 inches na TV. Yan, nilagyan ko lang din siya ng mga paikot na papasin nyo yung pinutol kong nagtabas ako dyan ng mga pinaka parang stick niya, pang pakapal doon sa ating gilid. Ayan, hindi naman kasi kailangan napakalaki niyan. Nasa 1.5 inches nga lang ginamit ko dyan. Pwede na rin naman na yan. Ayan. At the same time yan kasi pwede mo rin lagyan siya ng strip light dyan pagka naibuo na natin yan. Pwede natin siya lagyan dyan ng strip light. Ayan. Wood glue lang ginamit ko dyan tsaka nailer. Hindi na ako gumamit ng black screw o ng pako. Ayan. Then gumamit ako dyan yung pinaka-rectangle na yan kung papasin yan. Dyan tayo maglalagay ng French clip. Ayan. Pag nakuha natin yung center, tsaka natin siya idikit. Kaya ako nilagyan din siya ng ganyan para medyo umangat ng konti sa pader yung ating TV panel. Kaya ako siya ginamitan ng yung rectangle na yan. Rectangle box na yan na open. Make sure lang na nasa center na bago tayo mag-nailer para hindi na tayo pa ulit-ulit ng trabaho. Tsaka para sigurado tayo na diretsong-diretso o nakatayo ng gusto yung ating TV. Yan, tsaka ako siya binarahan ng lapis para malaman natin kung saan tatama yung ating pako. Kasi ipapako ko lang to eh. Ito yung ating biniyak na naka 45 degree yung ating circular. Yan, French clip yan. Yan, make sure lang na yung dalawang pinagtabasan natin, siya rin yung magkasama o siya rin yung gagamitin natin na pinaka French clip para sigurado tayo lapat na lapat yung ating French clip. Ito yung ating pinaka cabinet TV sa ilalim. Yan, sa ilalim ng TV nakalagay yan. Ito yung pinaka cabinet niya. Meron itong 4 na pinto. Ayan, gagawin natin 4 na pinto yan. Itong portion naman na to, pakakapalin pa natin yan. Gagamit tayo dyan ng bali tatlong, ang kapal niya 3 plyboard. Ayan, ito yung French clip naman para sa ating cabinet. Na-build na natin yung cabinet niya. At ito, lalagyan din natin siya ng French clip dito sa ating pinaka-backing niya. Nakahangin din kasi yung ating cabinet sa pader, kaya nilagyan ko siya ng French clip. Dito bubuin ko naman yung floating shelves niya. Mayroon kasi siyang floating shelf sa pinakataas ng TV. Yan, kung papasin nyo, kinakatamp ko yun para magkaroon siya ng bevel o ng konting groove doon para sa pagka nagmasilya na ako dyan, para pumasok ng gusto yung masilya doon sa ating groove. Yan, para mas matibay kasi siya pagka ganun.
Yan, dito magbubutas naman ako para sa ating pin light. Lalagyan ko kasi ng pin light to, bali di left and right o dalawang piraso sa magkabilang dulo. Maglalagay tayo ng pin light. Ang pin light na ilalagay natin dito sa tricolor. At dito na nga yung sinasabi natin ko na kanina na palalap na tatlong beses na plyboard yung kapal niya. At para hindi na tayo masyadong maaksaya sa board, ang gagawin ko nga rito is pakakapalin ko gamit yung ating ritasong board o yung ating nagtabas-tabas na mga board. Yan, tulad na yan, makapapansin nyo nga dyan, yung manipis lang na board na 1.5 inches lang yung kapal niyan. Siya yung papaikot natin sa pinaka mga gilid lang. Hindi naman natin kasi kailangan pagpatungin yung tatlong board dyan. Bibigat lang ng gusto kapag ganun kasi magiging diskarte natin. Pwede naman yung ganitong style lang at same lang din naman ang kalalabasan. At the same time, ito medyo mas magaan. After natin mapalagyan lahat ng gilid na makikita, papatong natin yung isang panel natin sa ibabaw. Kung papasin nyo dyan, isa para na siyang tatlong board na pinagpatong. Yan, ganun lang ang naging diskarte ko sa pagkapakapal ng ating board. Dito nagka-pocket hole din ako dito. Gumamit ako ng 10mm na drill bit na pangbakal. Ayan. Dahil ang gagamitin ko pa ako dyan ay 3 inches. Ayan. Ipapocket hole ko yung ating 3 inches na yan. Bali ang lalim ng pinacket hole ko dyan is 3/4. Yan, bali dalawang plyboard dito sa may part na to para mag-penetrate ng gusto yung pakong detress dun sa kabilang sa pinaka-join niya para mas maging matibay siya. Yan, matibay siya pagka detress yung ginamit natin. Tandaan lang natin yung ating lalagyan muna ng pocket hole para sigurado tayo na nakatama yung ating pako o nakatama doon sa pinaka-papakuha natin. Huwag kasi nasmubla yun, malaking problema natin yun naman yun. Mahirap tayo sa finishing. Yan, saka ko siya ibinaon yung pinakaulo ng pako na umabot nga ng 3/4 para talagang solid yung tibay niya. Make sure din na dapat skwalado rin yung ating paggawa para hindi na tayo magkaroon pa ng mga problema sa mga next step na gagawin natin. Dito naghalo ako dito ng paint thinner na nilagyan natin ng tinting color para sa ating panghahaspi. Ayan. Pag nalagay natin yung ating pinaka-paint thinner dito, maghintay lang tayo dito ng mga 5 minutes para medyo matuyo yung ating hinalagay na panghaspi bago tayo makapag-design. Once kasi na hindi pa natuyo at gumawa na tayo ng design, although magkakaroon siya ng design, pero once na lumala yung gaas kasi once na hindi pa siya tuyo, lumalatag ulit siya o nawawala yung design niya kapag hindi pa siya tuyo. Kaya dapat medyo tuyo na o medyo makunat na yung ating pangpinta o yung ating pinaka wood stain bago tayo mag-design para hindi na bumabalik sa dati yung ating dinesign. Yung 4 na pinto ito na pinagtabi-tabi ko para magmukha siya na magkakadikit. Yung pinaka-design niya is pinagdikit-dikit ko. Ayan. Para hindi magkanya-kanya ng design yung ating pinaka-pinto. At
At dito yung DIY natin na bracket gamit ang ating 2x2 na tubular. Ayan. Kung papasin nyo nga dyan na nilagyan ko na siya ng butas sa dalawang magkabilang gilid. Doon natin siya itotoks. Tapos nakadikit niya sa pader, tsaka natin isasaksak dito sa ating ginawang floating shelves. Ayan. Ayan, balikan niya lang mag-iitsura niya. Bali, dalawang piraso yan, left and right syempre. Dito, nilagyan ko na siya ng butas para sa ating wiring, ating pin light. At nandito na tayo sa pinaka nilagay natin. Tayo na rin maglalagay ng mga flute para sa kanyang paikot na flute. Gumamit tayo dito ng WPC flute design. Ayan. Miter-so ginamit ko para mas pabilis, pero hindi niya abot ng miter-so, kaya gumagamit din ako dito ng grinder. At sa pagdidikit naman na to, gumagamit lang din ako dito ng no more nail at saka ng sealant. Ayan. No more nail, ang paglagay ko ng no more nail is parang patak-patak lang. Nilalagay ko siya din sa pinaka nakaalsang part, hindi sa nakalubog, para sigurado tayo na didikit siya. Once kasi sa groove natin siya nilagay, kailangan medyo madami. Gawa nga na pagka dun sa groove natin nilagay, hindi siya didikit sa pader. Kaya dapat na doon natin siya ilagay sa pinaka nakalutang na parte. Yan. Pagka nalagyan na natin siya ng no more nail, gumagamit din ako dito ng acetic sealant o yung pang salamin na sealant. Yan. Dagdag tibay din kasi to. Disclaimer lang po sa mga marunong magkabit dyan o yung talaga na mga bihasa na. Ako po ay first time ko lang maglagay ng ganitong fluted sa ating pader. Yan, bali pinag-aaralan ko pa siya, kaya wala pa akong masyadong idea dito sa pagkabit na to. Basta ang importante lang sa akin is makabit ko lang siya na maayos at na nakaayon sa ating TV console at maganda na siyang tingnan at medyo matibay, ay okay na sa akin yun. Ito pa nga pala yung isang lock niya o yung tinatawag nating W-clip, WPC clip. Ayan. Yan yung may groove yan. Diyan natin siya isasaksak. Yan. Pinaka-clip niya lang naman yan. Yung iba hindi na nga gumagamit na to eh. Pero dahil bumili nga yung may-ari, ilalagay na rin natin siya rito. Bali, babarinahan lang naman natin yan. Tsaka natin siya lalagyan ng tox. O kaya lang kahit na anong pwedeng gamitin dyan. Ako, ang ginamit ko nga lang dyan, isa yung stranded wire na number 12. Yun ang pumutulong ako doon ng mga half inch o 1 inch. Tsaka ako lang siya ipinasok doon. Tsaka ako siya gumamit lang dito ng black screw na 1 inches din yung haba. Napakatibay na yon. Pagka ganitong wall, gumamit ako dyan ng 3 piraso. O pwede rin kayo gumamit ng 4, 5, nasa sa inyo na yan. Pero sa 3, okay na yon. At dito mag-wiring na nga ako dito sa ating ilaw. Yung ilaw na yan, isa parallel connection lang naman yan. Kaya magkadugtong lang yung dalawang ilaw dyan. Nakaparallel lang siya at lalagyan ko siya ng wire. Gawa nga na yung pinakasaksakan natin dito is nasa ilalim. At para maging malinis yung ating wiring ng ating TV console, doon ko siya ipapadaan sa may butas ng ating floated panel. Yung WPC kasi na yan, may butas yung pinaka-float na yan, may butas yan. Doon ko ilulusot yung ating wire. Bali, ang wire ko lang naman ginamit yan, yung pang extension wire lang naman. At medyo malambot lang naman yung kaya kasyang-kasya dyan. O pwede natin isuot dyan sa ating float panel. Ayan, gumamit lang ako dyan ng alambre para mahila ko pababa yung ating wire. Tsaka ako binutasan ko na rin dyan yung pinaka-cabinet natin para tagun-tago talaga yung ating wiring. Malinis siyang tingnan. Kahit dito sa TV, ganun din gagawin ko dyan. Ayan, papasin nyo. Lagyan ko din siya ng switch. Ayan. Tricolor, then push to open tayo dito para sa ating 4 na pinto. Ayan, napakasimple pero napakagandang tignan ng ating TV console with floated panel. Ayan, push to open. Ayan, ganun lang guys, and thanks for watching.